Tumatakbo na nga ho itong train ng People's Initiative. At siyempre marami pa rin na tumututo, lalo na dyan sa Davao. Ang pamilyang Duterte tumututol talaga dyan, lalo na ito si Pulong ay very vocal. Si Pulong Duterte, at ngayon nga ay may nagpaskil sila dyan ng mga tarpuli na nagsasaad na ang mga Davaoenyo ay hindi bayaran. Excuse me. Ngayon, paano ba madidiskaril ang takbo ng tren yung People's Initiative? Parang simple lang naman. Parang simple, no? Tingnan natin kung simple talaga. Kasi ang requirement ho ng batas dyan sa People's Initiative di by 12% nga, no? 12% ng lahat tayo ng botante, registered voters. Yun ang isang requirement. Tapos, bawat legislative district ay dapat 3% ng voters kada legislative district. So, ang ibig sabihin nito, kahit kahit makuha yung 12% ng kabuuang registered voters, pero may mga legislative district na hindi nakuha yung 3% na mga voters doon, registered voters. So hindi pa rin valid yung yung kanyang initiation na yon, yung movement na yon, yung proseso ngayon na hindi valid kapag hindi ho nakuha yung 3% sa legislative district. So ano ba itong papalatan? Siguro naman nabasa nyo na yung amendment mismo. Tingnan natin yung original na nasa Article 17. Nakalagay nga ho dyan. Any amendment to or revision of this Constitution may be proposed by the Congress upon a vote of 3/4 of all its members. So dito ho nagkakatalo yung lower house saka ang Senate. Kasi ho hindi ho nakalagay dito ang paraan ng pagboto nila. Na kung ito ba jointly or separately. Kasi ho pag jointly, dihado nga ho ang Senado dyan kasi ho ay siyempre majority lagi dyan. 3/4 lagi makukuha niya ng lower house. Siyempre mas marami sila eh. So may itsapuera yung 24, yung power ng 24 senators halos may itsapuera. Kaya sabi ho ng mga senador dyan, dapat voting separately. Kaso ayaw naman pumayag ng lower house. Sabi nila, dapat jointly. So kaya nga ho, yung amendment na isinusulong, kung may nakarating dyan sa inyong lugar, dito sa aming lugar ho, may nakarating niyan, at ito nga ho ang isang ipinopropose dyan. So ito hong People's Initiative mismo ay para dyan sa paraan ng pag-amend. At ito nga ho, ang kanilang inilagay dito, basahin natin. Iniba nila dito, ito ang kanilang proposal eh. So yun nga ho, pwedeng amend by Congress upon a vote of 3/4 of all the members. Ito pinagdiinan nila dito. Voting jointly at the call of the Senate President or the Speaker of the House of Representatives. So ito yung inilalakad dito sa People's Initiative. Pag pumirma ho kayo dyan, ibig sabihin, pumapayag kayo dito sa proposal na ito na voting jointly yung Senado at saka yung lower house. Na kung saan nga, kapag nangyaring jointly, halos wala nang bisa yung Senado kasi kukunti ho sila eh. 3/4 ho ito. So, ang 3/4 ho ay di siyempre, 75% ata, no? 75%. Siyempre, yung majority, manggagaling yan sa lower house, may itsapwera nga yung Senado. So, ito ang kalalabasan yan pag naaprubahan natin yung kanilang hinihinging People's Initiative. Pero, balik tayo dun sa original na provision. Yan, makikita nyo nga dyan, walang nakalagay na jointly or separately. Yan po yan. In other words, kapag na-approve ho itong kanilang pinapalakad na ito, kapag na-approve ho itong amendment na ito, ay magiging halos puro Kongreso na lang, lower house na lang kikilo sa mga future na pagbabago sa ating saligang batas. Kaya nilang baguhin lahat yan ng practically sila lang ang masusunod kasi nga ho may itsapuera na yung boto ng mga senador. Pero yun nga, kung gusto nyong medyo madiskaril yan, takbo ng tren, kung gusto nyong madiskaril yan, parang napakadali lang naman ang gagawin. Kailangan huwag ma-attain yung 3% ng bawat legislative, hindi naman bawat, may isang legislative district lang dyan na hindi ma-attain yung 3%, sa akin tingin ay diskaril na yan, yung takbo ng People's Initiative. Yun ho ang aking palagay dyan, kung paano madidiskaril ang takbo ng tren ng People's Initiative.